From the Philippine Statistics Authority data, we see that in 2010, 765,074 illegitimate babies were born. Afterward, the trend seemingly solidified. In 2018, more than half, or 54.3% of Philippine births were from unwed mothers. By 2020, that rose to 57%, or 870,820 illegitimate babies. And yet, the state of marriages and thus the condition of children within those marriages is equally disturbing. 20% of marriages in the Philippines will be broken, and 82% of such broken marriages involving children. A World Health Organization study finds that there are 15 million solo parents in the Philippines, with 95% or more than 14 million of whom are women. Tapos na, we know that statistics that children who grow up without a father are 5 times more likely to live in poverty and commit crime, 9 times more likely to drop out of schools, and 20 times more likely to end up in prison. They are more likely to have behavioral problems or run away from home or become teenage parents themselves. And indeed, children deprived of married parents tend to perform worse in school, suffer more from depression, engage in more harmful activities, and are more vulnerable to doing drugs, attempting suicide, engage in promiscuity, leading to teenage pregnancy, and are less productive as adults. So may mga binasa po kami sa inyo na mga numero about the reality of broken families. And because of that, our topic will be very important, and this is about sex. Okay, so Daddy, no, kaya tayo magfo-focus in on sex kasi bakit man nababreak ang marriages? Marami namang reasons. Pero I think, we think na ang pinaka-pundasyon kasi ay yung human sexuality para sa magkaroon ng isang matibay na pamilya. Kapag mali yung intindi ng isang tao tungkol sa sexuality, kapag hindi niya alam kung ano ang sexuality, doon tayo nagkakaproblema. So start tayo dun sa basic unit ng society, which is the family. Kung siya yung basic unit, pag nagka-problema sa family, ibig sabihin, unti-unti rin magkaka-problem sa society. So, ano bang mga nangyayari ngayon? Tumataas yung kaso ng depression, anxiety, gender... Abortion. Ayan, maraming kaso, lalo ngayon yan. Gender confusion, broken families. Suicide. Ayan, Ba't nga ba nag-lead dyan? Bakit nasisira yung mga families? Nasisira yung mga families with many things. Marami po tayong mga pwedeng reasons dyan. Pero isa sa mga pwedeng full blast na panira po kasi ng family ay ang maling pagkaintindi sa human sexuality. Kapag mali ang pag-intindi sa human sexuality, pinaglaruan mo ito, hindi mo ito kinonsider bilang isang banal na bagay, diyan nagkakaproblema. So, yung human sexuality ay kailan pa ba ito binigay sa atin sa mga tao? Mula nung pinarate si Adam at Eve. So, ang original plan ni Lord is yung procreation, unity, which is yun yung kanyang sinabi at pinagawa kay Adam at Eve. Yan, si Adam and Eve, sila ba ay ginawa na may damit na? Wala. Later na lang yun na nagkaroon na ng sin, di ba? Pero they were originally naka-bold. Yes. Hindi sila pinanganak sa mundo na meron ng damit. It just goes to show how beautiful the body is. It's not really meant to be covered. Actually, kita nilang isa't isa. Kita nila yung dede, pepe, titi, di ba? Puwet ng isa't isa. Nang walang kahiya-hiya, walang mali siya. Oo. And it's really intended for that. Imagine mo kung yung mundo ngayon ganun tayo lahat.
Yung kaya nating tumingin sa isa't isa nang hindi tayo nang mamanyak ng isa't isa, di ba? So, naimbento yata ang clothes kasi kailangan na nating protektahan nung nagkaroon na ng sin sa humanity. Nung hindi na unified si Adam and Eve, nung nagkasisihan na sila, ayun na, kailangan ng magdamit. Kasi may shame na at nagsisisihan na, liban doon sa sisihan, nag-iisip na ng masama. Sin entered the world and doon na nagka-problema. Ngayon, bakit nga ba type ng demonyo, ng kalaban, na ginugulo ang sexuality? Kasi unang-una, gawa tayo sa image and likeness ni Lord. So, pagka yung union ng babae at lalaki, ginawa tayo ni Lord maging co-creators niya. Yung Trinity, sa atin mga Catholics, we believe in a God who is a community. Father, Son, and Holy Spirit. Hindi siya mag-isa na person, but it's 3 persons in one God. And God shared this divinity with us na hindi din tayo nag-iisa. Hindi si Adam lang tapos sapat na siya. Hindi si Adam tapos nag-give birth siya sa panibagong Adam. No, ng lalaki ulit. Tapos lalaki ulit. Diba? Tapos nag-budding. Parang diba sa mga halaman ganun, budding. Lalabas na ganun. May panibago na. Hindi ganun. Ang ginagawa ni Lord, ginaya niya tayo sa Kanya. Kailangan mayroong community or unity muna between a man and a woman. Tapos doon magkakaroon ng offspring. Yun yung gawa ni Lord. Pinaganda niya ang ating buhay by sharing with us yung goodness ng pag may kasama ka. So, ngayon, ang nangyari, a man and a woman using yung physical bodies natin. Ang ganda niyan. Using our skin, our touch, yung ating union together through the through our sexuality, nakakagawa tayo ng anak. Galing, ano? So, ngayon, gustong-gusto yung sirain ng demonyo. So, dyan nga natutuwa yung devil. Huwag nagawa natin yun, nawawala yung image and likeness ni Lord sa atin. So, di ba yung body nga natin? Holy yan. Kahit nakahubad yan, holy yan. Sobrang ganda kasi niyan, no? Ipakita yung dede, pepe, puwet, titi. Wala dapat malis dyan. Ngayon yung devil, type niyang medyo kinukurutan niya yan ng kasinungalingan. Hindi masyadong halata. Papakita niya sa'yo ang ganda. Ganda nung body niya, oh. Oh, hindi naman masama. Totoo yun. Maganda nga yung body niya. Pero papasukan niya ng selfishness. Gusto mo yung body na yan, mapasayo. And hindi na self-giving ang nangyayari. Na yun yung intention talaga pagka nagkaroon ng sexual intercourse. Yung paghahandog ng iyong buhay para sa iba. Pagbibigay ng sarili para sa iba. Kapag puro na lamang pleasure at wala nang regard sa pagmamahal na totoo, doon po tayo nasisira. So, nagiging malisyoso pagdating sa titi, sa pepe, sa puwet, sa dede, sa legs, lahat na lang, ano, nagiging immoral na. Ngayon, pag sinira pa ng devil further ang sexual intercourse, yung procreative effect niyan, talagang iniinsulto niya si Lord. Kapag ka tayo ay nalansin ng demonyo to believe yung lie na ang sex ay madumi, na ang sex ay tungkol sa lust. Nasisira at naiinsulto niya ng todo-todo ang pagka-Diyos ng ating Panginoon kapag ginulo na niya yung mismong pagkawangis natin sa Panginoon. Pagiging selfless, giving, puro na pagmamahal. So, yun po ang ating tungkol sa sexualidad.
And we'd like to focus more on these in the coming vlogs that we're going to produce, ba Daddy? And po, we have our services sa Tahanan ni Maria that would like to invite you. So kung meron kayong struggle sa sarili, sa mga kapamilya, tungkol sa sexualidad, sa pornography, masturbation, or illicit relationships, you can book or message us at Tahanan ni Maria. Maganda po kasi no judgment dito. Magkaiba kasi yung judgment dun sa person, dun sa judgment sa act. We condemn sinful acts. But we have no right to condemn the person. Confidentiality is of utmost priority po, no? And pwede kayong maghinga sa amin. And let us help you build your family back together. Muli po, ako po si Doc Kat. Ito si Doc Bry. Nagpapaalala na Dito sa Tahanan ni Maria, hindi lahat ng gamot ay nasa botika. salamat po. Salamat.